Bagyong Ondoy, Yolanda, Ulysses at Krising. Sa mga bagyo na nabanggit ko, tila ba palala ng palala ng palala ang pagbaha sa Pilipinas. Bilyong-bilyong piso ang ating ginagastos para mag-rehabilitate ng mga lugar na nasalanta ng bagyo. Ngunit mas lumalala ang sitwasyon natin. Over 5,500 flood control projects. Ito ang sinabi ni Pangulong Marcos Jr. sa kanyang State of the Nation address noong 2024. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Isa ito sa mga highlights ng kanyang SONA last year. Ngunit ilang araw lamang matapos ang SONA ng presidente, biglang inulan ang Metro Manila at dito na nagsimula mag-question ang ating mga mamamayan kung totoo nga bang may natapos sa mga flood control projects na ginawa ng gobyerno. Ngayon, nasa headline ng mga balita ang tungkol sa mga flood control projects. Marami ang mga nakumpleto raw sa mga project na ito, pero nung binisita yung isa sa mga natapos na project ni Pangulong Marcos Jr., tila ba'y wala yung nakumpletong flood control project na sinabit ng mga flood control contractors. Walang ginawa kahit isang araw hindi nagtrabaho, wala kang makita, puntahan ninyo, wala kayong makita kahit na ano. I'm not disappointed, I'm angry. According kay Finance Secretary Ralph Recto, from 2023 to 2025, umabot sa 118.5 billion pesos ang nasayang sa mga ghost flood control projects. Saan na nga ba napunta ang mga perang ito? Your guess is as good as mine. Matik naman na nakurakot ito ng mga flood control contractors at ng mga kasabwat nila. Ang nakakainis rito, ang mga kasabwat ng mga contractors ay mga nasa gobyerno rin. Ang mga personnel ng Department of Public Works and Highways magmula sa kanilang secretary hanggang sa mga district engineers. Pinapabura nila ang mga contractors para makakuha sila ng salapi. Hindi ba nakakainis? Pera ng taong bayan ito eh. Sariling pera natin na pinaghirapan nating itrabaho sa loob ng 8 oras bawat linggo mapupunta lamang sa kanilang mga bulsa. Habang tayo ngayon ay nagdurusa araw-araw sa pag-commute. Yung pera na binabayaran nating tax ay dapat sana ginastos na lang natin para ipambayad ng kuryente, tubig, pangkain natin, or pinanggastos natin sa mas makabuluhang paraan na alam natin na worth it. We are all disappointed but not surprised. Sa gitna ng issue na ito, nakalap ng mga netizens ang mga anak ng mga contractors na pinagyayabang ang kanilang mga luxury items na binili nila sa ibang bansa. Pinang-travel abroad, pinangkain sa mga mamahaling restaurant. Ang sariling pera natin ay pinanggagastos nila para sa kanilang luho. Diba nakakagigil at nakakagalit? Habang ngayon iniimbestagahan ang tungkol sa mga flood control projects at ang kanilang mga contractors sa Senate at House of Representatives, marami sa atin ang nawawalan ng pag-asa na mananagot ang mga salarin dahil may mga ilang senador at kongresista na kasabwat nila at panigurado na may mga fall guy na sila. Makikita natin rito sa hearing ng Wawaw Builders. You involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against self-incrimination, Your Honor. Pinaglalaroan na lamang tayo ng mga hearing sa Senado at sa House of Representatives. Nakakapanlumo. While we have many reasons to be depressed in our current situation, let us not forget that we have the ability to protest and clamor for accountability. Ito ay karapatan natin na nakalagay sa ating 1987 Constitution. Kalampagin natin ang mga opisyal ng gobyerno na managot ang mga kasabwat na public officials at mga flood control contractors na nagwaldas ng ating pera. Dagdag pa rito,
need natin i-pressure sa Pangulong Marcos na gamitin ang kanyang executive powers para investigahan ang mga tao niya sa kanyang administrasyon, regardless kung kakampi or kalaban niya. Nang dahil sa kanila, patuloy na lumalala ang sitwasyon natin tuwing may bagyo at umuulan. Sana lang makulong ang mga dapat makulong. At kung sakaling hindi mangyari ito, tandaan natin na may kapangyarihan tayo na gawin ang ginawa natin noong February 1986.